Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card at ng angel number mo. Connected pa rin ito sa buhay mo para magkaroon ka ng kaalaman, advice at saka idea. Babasahin ko sa inyo ang meaning ng cards na ito para mas detalyado. Itong intuition or talas ng kutob, sikapin mo na ma-develop mo ito at magamit. Kasi yan yung kakayahan na ibinigay sa iyo ng universe para protection mo sa sarili. At yung kutob mo ang magtuturo sa iyo sa tamang direksyon. Itong wheel ang nagsasabi na huwag kang matakot na ipakita mo na palaban ka din. Lalo na sa mga babae. Kasi may papakita mo naman yung gusto mo iparating ng hindi na kakasakit ng kapwa at saka ng maayos. Kasi ikaw yung tao na hindi nagpapakita ng galit. Hanggat kaya mong makontrol ang sarili, ginagawa mo na maunawaan yung kapwa. Two, 5. The number is a warning that you should always be positive. All changes, good or bad, will make you wiser in the end. Hindi lahat ng bad na nangyayari ay makakasama sa iyo. 555. Change and growth. Ito yung dapat mong i-apply sa sarili para mawala yung negatibong kaisipan. Ngayon naman guys, alamin natin ang situation mo, situation ng person mo, ang sitwasyon ng relasyon at outcome. Inaalam ko yung sitwasyon mo para malaman natin kung meron bang pagbabagong nangyayari, lalo na kung makaka-resonate ka. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung situation mo. Ace of Swords, Page of Wands, at Three of Swords in reverse. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na mareresolbahan anuman yung problem na kinakaharap mo. At hanggat maaari, yung maliit na problema ay wag nang palakihin. Kasi pinapakita sa mga cards na merong pagtatalo na hindi naman na kailangan pagtalunan pa. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo ay stable yung pamumuhay mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, naninigurado ka sa negosyo na pinasukan mo. Hindi naman kasi siya ganun kalaki. At kahit na nagsisimula ka pa lang or wala namang problema sa negosyo mo, meron ka ng second option kung magka-problema yung negosyo mo. At saka, ang ilan sa inyo, mas nagpo-focus ka na sa karir mo o negosyo. Hindi mo na masyado pang dinidibdib yung mga opinion ng iba. Nagkakaroon na ng maturity sa iyo. Alam mo na kung ano yung mas mahalaga. Ang ilang single parent ka. Yung person na nagkakagusto sa iyo, hindi ka na niya mawala sa isip niya. Naghahanap ka naman talaga ng makakarelasyon pero kung hindi tatanggapin yung buong pagkatao mo or anak mo, hindi ka na rin nakikipagrelasyon.
Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo ay tinapos mo na yung relasyon nyo ng person mo. Kasi ang tingin mo, wala nang pinatutunguhan. At saka mukhang bata pa kayo ng person mo at nakikitaan mo din sa kanya na hindi pa siya ready para magkaroon ng family. Unti-unti mo nang tinatanggap yung katotohanan. Lalo na't pinapakita sa cards na gusto mo namang harapin ang sarili mo at maging happy. Ito naman yung cards ng person mo. King of Cups, Nine of Swords at Ten of Wands. Sa cards ng person mo, pinapakita na hindi siya ganun kagaling magpaliwanag. Lalo na kapag nagkakaroon kayo ng pagtatalo. Lumilis na siya sa situation or marami na siyang alibay. Nauunahan siya ng panic kapag nakikita ka na niyang nagtatanong or galit. At ang advice ng cards na ito ay maging totoo sa feelings, harapin kung ano yung kinakatakot. Para nang sa ganun, hindi ka naliligaw ng landas. Kung magkasama kayo ng person mo or nagkahiwalay na kayo, meron kayong alitan, mahal ka ng person mo, nararamdaman pa rin niya. Di ba nga sa cards mo pinakita na ikaw yung nag-end ng relationship? Kasi nga strong ang personality mo. Yung person mo medyo mahina. Sa financial, okay lang naman na tumulong ka, pero wag naman yung sobra. Kasi hindi lahat matutulungan mo. Kahit na maging maganda yung kita mo, magkakaroon ka pa rin ng issue. At saka ang ilan sa inyo meron kang nagastos na hanggang sa ngayon, hindi mo pa nababawi. Ang ilang single, may potential person na magbibigay ng atensyon sa iyo. Mahinahon siya. Pero itong person na ito, meron pa siyang mga past issues na kailangan niya munang resolbahan bago mag-commit sa iyo. Ang ilan na nasa relationship, kahit na yung person mo malamig sa iyo or gusto niyang magkahiwalay na kayo, pipiliin mo pa rin na magsama kayo. Hindi mo tatanggapin lalo na kung ang suggestion niya ay yung maghiwalay na kayo. Lalo na't ang ilan sa inyo, alam mo na merong inililihim sa iyong person mo at ito yung nagpapagulo sa isip mo. Pero buo pa rin yung isip mo na kahit ano man yung nangyayari sa relationship nyo, mas gusto mo pa rin itong isave at sikapin na mag-improve. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Wands, the Justice, at the Empress. Positive itong mga cards na ito na anuman ang problem na kinasasangkutan ay magkakaroon ng solusyon. Naka-4 na cards na para sa pipiliin yung mas ikakabuti ng pangkalahatan or family. At binibigyan ka ng advice ng mga cards na magtiwala sa itinadhana sa iyo ni God. At saka kung magkakaroon ka ng sarili mong desisyon, kailangan good intention. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, normal. Ang iba naman, healthy talaga. Kumbaga matagal ka nang hindi nagkakasakit. Ang iba naman ay manganganak na yung person mo or kabuanan na. Or posible rin na magkaroon kayo ng baby ng person mo. Kasi patungkol sa baby yung pinapakita ng cards. Sa mga single, sa future pa ito mangyayari guys ha. Nakadalawang cards ka na mamimit mo yung person na makakasundo mo.
Yung relasyon nyo, magiging couple kayo agad. Ilang months lang yung pagsasaluhan yung dalawa. Or, yung ba magkakaroon kayo ng baby agad. Yung responsibilidad agad yung pinapakita sa mga cards. Kumbaga, magiging responsable kayo ng potential person sa panahon na ito sa future. Sa mga nasa relationship, nagkakaroon man kayo ng problema ng person mo, nalalagpasan nyo na ito. Wala nang nagiging malaking issue at saka nagiging mature na rin kayo ng person mo sa relationship. Ang ilan sa inyo muntikan ng magkahiwalay, pero merong person na tumulong na para magkaayos kayong dalawa. Kasi ang ilan sa inyo, kahit matagal na kayo sa relasyon, kailangan pa rin ng adjustment. Meron pa rin pagbabagong nangyayari. Itong The Fool ang nagsasabi na kung ano yung nangyari sa'yo sa nakaraan, yun yung nagdala sa'yo para maging matagumpay at saka malagpasan yung mga challenges. Yung akala mo na mapait na karanasan lang, naging importante sa'yo sa present at future. Itong 8 of Cups naman ang nagsasabi na kung meron kang desisyon na gagawin, kailangan alam mo kung ano talaga yung gusto mo at yung mabibigyan mo ng sapat na atensyon. Yung desisyon na magbibigay sa'yo ng kapayapaan kesa kaguluhan. Itong The Lovers naman ang nagsasabi na kung meron mang paghihirap na nangyayari sa buhay mo, malapit ka na sa finish line. Magkakaroon na ng healing at saka maibabalik mo na ulit yung sarili mo sa dati mong estado. Na may kapayapaan, contentment, at saka nagagawa mo yung gusto mo. Or bagay na nagpapasaya sa iyo. At saka nakadalawang cards ka na rin para sa soulmate na matatagpuan mo na yung person na nakatadhana para sa iyo. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pisces, Sagittarius, at Gemini. Posibleng hanggang dito sa charms maka-resonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung mga letra na posibleng nandito pareho yung letra ng pangalan nyo ng person mo or isa lang sa inyo. Ikaw na bahalang tumukoy.